Kalambuan, dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad, Saudi Chato, diri sa Tulumanon, Kalambuan, dalatanan. Kinisab ang inyong higala sa kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan, dalatanan, nga matod sa mga importanteng informasyon, mga isyu buta ng sudnon nga ikaw, kitang tanan, adon ay kalampigitan. Busa karong adlaw, ato magkauban, ang ato pinalanggang congressman sa unang distrito, Congressman Carlos Grales. Sir? May adlaw kanimo, Saldi, ug Rafi, ang yellow team. Yellow-green ug yellow ug blue. May adlaw ninyo ug sa tanan natong mga nagtanaw karon may adlaw niyo tanan. Okay, Sal, sa atong magigsunan, ang atong isgutan karon, no? Siyempre pa mga itagkasayron kay Congressman Carlos Nograles, no? Sa mga kasimtangang pangitabo diha sa lulugawa sa atong kongreso, ilabi na diha sa mga balaod no, naka-binbin karon diha sa House Committee on Labor. Unya isgutan sa nato Sals, no, kung unsa katong mga latest update diha sa proposed Bangsamoro Basic Law. Unya doon na po'y kalihukan karon Sals nga gusto nila pakgangon kining ginatawag natong K-12 program, no, magkasayat kay Congressman usa ning mga maong issue ug siyempre pa dili na to kalimtan ang inyong mga tagsa-tagsa ka pangutana gikan sa inyong barangay, mga Liksona. Congressman Carlos Grales, sayod ming padayon ang inyong sesyon karon diha sa Kongreso. Murag nakatutok tanan ninyong kusog sa pagboto sa proposed Bangsamoro Basic Law nga ginasigutan karon sa House ad hoc Committee on BBL. Kudin, usa ka sa mga membro, kumusta ug unsa ka mahitabo sa butohay Congressman Carlos? Yes, actually, kung nakita ug napansin ninyo, murag gipagpuyatan gyud ang Bangsamoro Basic Law sa atong ad hoc committee. In fact, tong miaging Lunes, nag-overtime sila ang komitiba. And then, pagpatak sa Martes, nagsugod og buntag, nag-overtime sila, nahuman sila alas 10 sa gabi. And pagpatak sa Miyerkules, buntag na sa nagsugod, ug nahuman ang botohan sa mga proposed amendments before mag-lunch tong Miyerkules. Then after sa lunch, gibotohan na nila ang Bangsamoro Basic Law with amendments ug na-approve siya, na-carry, no? Na-approve siya with kato mga nasingit nga mga pipila ka mga amendments. Unya ang boto is 50 pabor sa Bangsamoro Basic Law, 17 ang against, ug usa ka abstention. So human na siya sa ad hoc committee, approved na sa ad hoc committee. Ang sunod ani is moagi siya usa sa Committee on Appropriations and sa Committee on Ways and Means. Una nila dalahon dito sa plenary for second reading and third reading. So mao na may kigsunan, human na ang trabaho sa ad hoc committee and naa na ang katong final nga version sa Bangsamoro Basic Law. Balikan lang nato ang BBL, Congressman Carlos Grales. Gusto lang na may sigutan, kining bag-ong katungdanan nga gisalig o gipiyal kanimo diya sa Kongreso, isip nga Vice Chairman sa usa ka dakong komitiba diya sa House. Palihog, balita daw ni Congressman Carlos. Yes, actually, na-elect kita isip Vice Chairman sa Committee on Climate Change. Climate change. So, mao kini ang pinakabag-ong komitiba nga gi-organize sa House of Representatives. Kunya ang mandate namo is ang tanang mga balaod nun nga regarding sa climate change, no? Diha mo agi sa among committee. And appeal sa among functions, ang oversight functions namo over the Climate Change Commission nga maoy dapat nga mag-implement sa umutuman sa tanang mga kalihukan, mga programa, mga proyekto may tungod sa climate change ug syempre ang tanang mga pondo nga ginagahin sa gobyerno para sa mga programa for to address climate change. So mao ni ang nagsugod mi sa among organizational committee hearing tong miaging Monday, Lunes, and every Monday na ang amo ang
committee hearings on climate change. Okay. Importante kaya ng mga komitiba. Sa labi na karon hindi na masiguro ang panahon. Anyway, sa pagkakaroon Congressman Carlo, pila na ba ka komitiba diya sa House ang imong gikalambigitan, no? Isip pa miyembro, vice chairman o chairman? Sa House of Representatives, of course, chairman ta sa Labor and Employment, no? Then kawas ana, vice chairman pud ta sa Committee on Human Rights ug vice chairman pud ta sa Committee on Revision of Laws. And then kini karon member pud ta sa Committee on Constitutional Amendments, sa Committee on Dangerous Drugs, sa Committee on Energy, sa Committee on Higher and Technical Education, sa Committee on Housing, sa Committee on Transportation, sa Committee on Ways and Means, ug kining pinakabag-o ron ang Committee on Climate Change. Murag ubay-ubay sa gyuday Congressman. Lagi medyo mabisi gyud ta diha sa Kongreso tungod sa kadaghang komitiba. Okay, gawas niya na, no? Gusto sa masayran kung unsa pud kadaghan katong mga programa nga ginapatuman ni Congressman Carlo Nograles dinhi, labi na dinhi sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, no? Aron masabtan sa namo, no, ni Zaldi og sa katawhan kung unsa gyud ka busy si Congressman Carlo Nograles. Okay. So diri sa atong distrito inigabot nato diri na tay mga programa. In fact, karong May 23 di ay, no? Pahinumdum sa atong mga kaisunan karong Mayo 23, Sabado, doon na pud tay jobs fair ug medical mission diha sa San Roque Elementary School. Open ka na sa tanan, welcome ang tanan nga moadto dito, ang tanang mga job seekers ug bisan pa man katong gusto magpa-check up ug libre, and then napatay mga tambal na ipanghatag pud dito. So open na sa tanan, adto lang mo sa May 23 alas 8 magsugod sa buntag hantod alas 12. So, diya, San Roque Elementary School. So, gawa sa atong jobs fair, mga medical mission, nato na natong ginahatag. Of course, nasaid man ta natay Oplan Kaalam scholarships nato, ng atong Oplan Kabuhayan nato mga programa, hilabi na sa skills training sa mga barangay, na padayon natong ginahatod sa mga katilingban. Naatay Oplan Kahayag, barangay electrification project, no? Doon na po tayo Oplan Kalusugan, na naghahatag-tag mga libreng tambal, mga medical assistance, hospital assistance. Natay Oplan Kalinga na naghahatag kita mga financial assistance, silabi na sa Boreal, and naapatay Oplan Kalsada sa infrastructure projects nato, no? And then of course naapatay mga ginahatag na pagtabang sa mga workers organizations aron makahimo sila og sarili nilang negosyo under lang gihapon sa atong Oplan Kabuhayan project. Okay. Ang sa mga pinakadakong nakabenepisyo sa imong programa, Congressman Carlo Nograles, ang Erico Nograles National High School nga nahimong outstanding sa Pinoy Contest sa Itbulaga. Og sa among mga nasabtan, nigawas nga nahimong champion sa Tibok Mindanao, ang eskwelahan mo hinungdan nga naabot nila ang national finals sa Pinoy Henyo. Ang mga pamutana sab nato dinhi kung unsa ang imong gihatag minsay ngadto sa mga estudyante nga nakatud og mga estudyante sa Erico National High School, Erico Nograles National High School nga nakatud ganig pasidugog sa ato gatakben sa Davao, Congressman Carlo. Yes, well, of course, very proud kita, no, na nahimong representante ang Erico Nograles National High School sa Itbulaga sa Pinoy Henyo. Ug siya ang nahimong overall champion sa Mindanao. So siya ang nagrepresent sa Mindanao, ang kalaban niya diri ang representante sa Visayas, ang mga representante sa Manila ug ang representante sa Luzon. No? So sayang lang na wala nato nakuha ang pinaka-grand champion, no? Sayang kayo. Pero ingon lagi nako sa taga Erico Nograles na proud lang gihapon ang among pamilya, no? Kay naabot nila, no? Although, syempre, problema magul kung sa Manila, wala kay home court advantage ba, no? Unya, ang kalaban nimo taga Luzon, taga Manila, unya, taga Visayas pag yun. But sige lang, at least
kita ang representative sa Mindanao and we're very proud of Erico Nograles National High School. Naigibuksan nga bag-ong opisina si Congressman Carlo Nograles aron gyud nga mapalapdan gani ang paghatag og serbisyo ngadto sa tanang katawan sa anong distrito ng siyudad sa Davao, Congressman Carlo. Actually extension lang na no, Extension. basid malibog ang maglibog ang mga tao. Ang district office nato na lang gihapon ha. Yes, Quirino. Pabilin lang gihapon ang atong district office. Katong atong giabrihan extension office lamang na siya. So sa extension staff lang na. Pero ang atong district office nagpabili lang gihapon sa maintain lang gihapon na sa Quirino Avenue. So basig maglibog ang atong televiewers. Duha na niya ilang atuan. Usa ra gyapon. Anyway, Congressman Carlos, gutan nato ning committee ba kundi ikaw ang chairman no, ang House Committee on Labor. Gikutlo ka sa mga balita tungod sa imong gipamulong imong gisulti nga mo pasa ka pa og daghang mga balaod nun diya sa House Committee on Labor. Kini taliwala sa kining resulta sa survey nga murag ni saka na ang no ug nilambo na ang sektor sa pamuo dinhi sa atong nasod, Congressman. Yes, pero mao lagi na even if positive kaayo mga kuan nato no ang mga results nato sa labor market survey o bisan pa man sa nakita nato nga mga employment figures nato, pagbaba sa unemployment. So gwapo kayong atong mga results apan makita lang gihapon nato na duna lang gihapoy mga balaod nun na kinihanlan natong pasaron no kinahanglan natong mahimong maisabatas aron mas mapalig-on pa nato ang atong labor sector. In fact, ang pinaka-example nga makita nato kining nahitabo sa Kentex sa pagsunog sa usa ka pabrika diha sa Valenzuela City no sa Kentex Manufacturing Corporation. So nakita nato na importante kaayo nga makahimo kita og balaod nga tas-an pa no tas-an nato ang silot sa kadtong dili mo comply sa occupational safety and health standards nato. Sama sa nahitabo diri sa Kentex. Kung nag-comply lamang sila sa katong mga importante kaayo mga panginihanlan sa usa ka hazardous na workplace, kay hazardous man to siya, so sama sa fire safety, dili na unta mahitabo katong nahitabo na akong sunog no na nakapatay sa at least 72 workers. Ug moing tag at least tungod kay wala pa eksaktong maihap no kung pila ba yun ang namatay. So, ang pinaka-minimum diha is 72. It may even be more, matod pa. So, nakita nato na usa ka na sa mga balaod na kinihanlan nato. No? Ug mao kini ang among gina-fast track karon sa among Committee on Labor aron dili na sad no mahitabo kining maong panghitabo no. Hopefully kung mas taas ang silot sa katong violator sa occupational safety and health standards nato, mas likayan nato ang inani mga panghitabo. Gawas ni ana kining pag-abuso sa contracting subcontracting lagi no kay sama sa nahitabo sa Kentex. Ang nakita nato diskubrihan nato is kadaghanan sa mga namatay didto no is gikan sa usa ka manpower agency. Or sa ato pa mga contractuals gikan sa usa ka subcontractor. Ang problema kining subcontractor dili di ay siya registered sa Department of Labor. So sa ato pa illegal nga subcontractor. So doon na po yung mga panawagan na kinihanlan tas-an po nato ang silot sa kining mga employers or mga companies nga nagakontrata sa mga illegal nga mga subcontractor. So mapipila lamang ka na ka mga examples na nagpamatuod na dili pa human, no? Wala pa mahuman, wala pa natapos ang trabaho nato sa Committee on Labor. So bisan doon na nakita yung mga balaod on labor, gwapo na kaayo ang dagan sa atong labor sector, gwapo na ang mga resulta sa atong labor market survey or labor market figures nato. Wala pa mahuman ang atong trabaho. Kinihanlan pa nato reformahon, maghatag tag reforma sa labor sector aron mas maproteksyonan pa nato ang katungod sa atong mga mamumuno. Okay.
Nabalita sa bang imong House Committee on Labor, no? Nga naningkamot og kinanglan humanon niya, no? Dili na padugayon kining ginatawag natong Job Start Bill. Yes. Ang akong pangutana, Congressman, nganong murag pinangga kay nimo, gitagaan gyud nimo importansya og duot ang maong balaod no. Yes, tungod kay ang Job Start Bill, mao kini ang makahatag yun og trabaho sa atong mga kabataan. By the way, approve na ang Job Start Bill sa among committee. And ang sunod ani is dalahon na ni siya sa Committee on Appropriations. Then gikan dito dalahon na siya sa plenary for final approval on plenary. So balik ta din sa Job Start nganong pinangga kay nato kini tungod kay nakita nato na kasagaran sa mga unemployed mga bata. No, kay walay experience, bagong graduate, dili dahil makapangita og trabaho kay wala lagi first time na man trabaho. Ang Job Start, pao kini ang tubag. Tungod kay ang target sa Job Start is kining sakto ang mga bata nga 18 years old to 24 years old. Sakto mga kabataan yun, no? 18 to 24 years old ng mga kabatanunan nga not studying or humana sa pag-eskwela or and not employed. Walay trabaho. No? So, ang gusto nato mahitabo sa Job Start is kung kinsa man ang mga beneficiary sa Job Start program, tagaan og saktong training, pinaagi sa theoretical training na 3 months, and then practical hands-on training na 3 months. Ug samtang naga-training siya, naa siya'y madawat ka allowance, which is 75% sa minimum wage. Then gawas niya na naapagyud siya'y insurance. No, appeal na doon na siya insurance. So, during the training, nagadawat siya allowance. After sa training, makadawat siya og training certificate na pirmado sa Department of Labor and Employment ug sa TESDA. By the way, ang iyang practical training na hands-on sa actual nga kumpanya. So, gawas na theoretical na practical hands-on training sa kumpanya. So, makita na sa mga supervisor or sa human resource manager ang agi sa bata. So, kung interesado or makita sa HR manager na, uy, may potential kini. After sa training, i-absorb siya sa kumpanya. So, mas dako ang chances. Kay kasagaran mga employers, dili dahil mo hire og bata kay wala pa takabalo kung say agi ani. Pero kung ana lagi, ang training supervisor dole, unya maka-training sa company, even if 3 months na, maobserbahan na. Kini, dunay agi ni. So, after sa iyang training, pag-graduate niya, naa siya certificate, mas dako ang chances nga dawaton siya sa company. I-absorb siya sa kumpanya. Kung dili siya ma-absorb, sige lang. Kaya naman kay certificate, nakaagipod ka og formal na training. So, mas dali na para nimo nga mangitag trabaho sa laing kumpanya. Kay siyempre, pangutanon ka, unsa may experience mo dong. Dole pag yun, TESDA pag yun, doon yan nakatrabaho ko sa usa ka pabrika diri sir. Okay. So, mas dako ang chances nga ma-hire siya. Okay. Sals, mga kaigsunan, daghan patag hisgutan nga mga balaod nun, no? Sulod nining House Committee on Labor. Pan mag-break lang sa atas makadiyot, ay lang magawa, kaya mo balik na ito. Kalambuan, Dalatana. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino achiever! In public service! Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you! We love you! Ako si Miko Egotas, 18 years old, Orchid Street, Davao City. Niani ko diri sa AMA Computer College para mag-apply. Alas 7 pa gikan diri, nagdala lang ko og biodata og uban mga documents, tapos ang position gi-applyan call center. Yung 5 months pa ko nang-apply trabaho. Nga karon naka-apply na ko, na-hire na ko. Salamat ko sa Ginoo, dawat na jud ko. Nang-apply ko kay
para lang po sa kuang financial assistance tapos para po sa kuang family. Daghang salamat sa jobs fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles diri sa Ama Computer College. Tungod niya na nakatrabaho ko sa 611 isip call center agent. Ako di ay si Miko Gotas, karon na anak ko Kay. Ako na si Kuan, si Roderick Canoy, 29 years old. Tapos si Binit Ali Malbar, nato ko din sa ama, nangita kong trabaho. Nani ko din nga City sa buntag, nagdala kong baydita. Tapos ang i-applyan ako, liburer, na MBC ang akong gikuan. Pito ka bulan ko nangitag-apply trabaho, wala ko na dawat. Tapos kaluyan sa Ginoo, dawat ko diri. Apply ko trabaho, kaya wala na ko lain trabaho. So, di mo makasulot yung mga grocery. So, naitato. Kaluyan sa Ginoo na dawat ko sa construction. MBC. Daghang salamat sa judge na gidala ni Congressman Carlo Nograles dini sa Ama Computer College. Tungod niini nakatrabaho nako sa MDC isip posisyon Tiburo. Ko si Roderick Canoy, karon anak ko Kay. Congratulations! 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 Outstanding! Outstanding! Filipino Atiber! In public service, Congressman Carlo Nograles. Congratulations! We are proud of you. We love you. Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, atong gibiyaan ganina no katong mga nakabinbin pa nga mga balaod nun diya sa atong House Committee on Labor. Karon atong balikan ang atong mga pangutana. Sals, imong Napay laing bill nga gidiskutan o ginatutukan sa House Committee on Labor, Congressman Carlo Nograles. Kining House Bill 4969 o ang gitawag nga Green Jobs Bill. Pakitunol daw sa mga detalye, Congressman. Yes, kini usapod kini sa mga ginapangga nato no nga way dapig-dapig kita ang nag-author. So mao nang ginadusog gid nato kini siya. So kining Green Jobs Bill na approve na sa among committee ba o na-approve na sa Committee on Ways and Means. So moagi na pud ni siya sa Committee on Appropriations. Una nila dalahon sa plenary for final approval. So atong gina-push kini tungod kay uso naman kay kining green, no? Green, environmental friendly, ana. So kung mahimo na ni siyang balaod, ang Department of Labor and Employment ug ang TESDA ug ang ubang pa mga ahensya sa gobyerno ilang yung paningkamutan nga ang ato mga mamumuo, no? Or even ang mga potential nga mamumuo matudloan sila sa saktong mga trainings ug mga kahibalo sa kanang ginatawag nga green technology or ang mga teknolohiya nga dili makadaot sa atong kinaiyahan. So sa ato pa mga environmental friendly nga technology. And then of course appeal sa atong balaod is ang pag-encourage sa atong mga private companies, sa atong private sector nga mo invest sa kining ginatawag nga green technology. Mao nang makita nato nga two-prong no ang approach nato, no, ang gobyerno ug ang private sector. So samtang gina-encourage nato ang atong private sector nga mo invest sa green technology, ang gobyerno ang bahala nga mag-training sa atong mga manpower, mag-training sa atong mga workers, sa atong mga mamumuo aron aduna sila'y capability na ay capacity building ug na ay saktong training para kabalo sila unsaon ang pagpadagan aning mga environmental friendly technology. Kay para ang private sector kung invest sila ani, assured sila na adunay mga workers or mga mamumuo nga trained ug kahibalo unsaon ang pagpadagan ani. So that will now mao na ang magpabdagan sa atong ginatawag na green economy. And hopefully
no, that will produce more jobs and encourage more jobs kay laing sektor na sad kini ang atong ginabuild, no, nagabuild na punta og laing sektor, ang green sector. So